ng minpaksa. Pwede ka lumabas pero babalik ka din doon. Sa 1:8:40, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, tiyakan niyong ipinakilala ang kanyang sarili. Ang sabi niya, bakit ninyo ako pinagsisikapang patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos? Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ngayon, ang sabi ng Panginoong Jesucristo na siya ay tao, nagsasaysay ng katotohanan. Kapag ka Diyos ang Panginoong Jesucristo, hindi yon kasama sa katotohanan. Kasi ang katotohanan lang na sinasabi niya, tao siyang nagsasaysay ng katotohanan. Kaya kapag may magsasabi na si Kristo, tao na Diyos pa, kasinungalingan na yon. Hindi na yon kasama sa katotohanan ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo. At katibayan, narinig niya ang lahat ng iyon sa Diyos. Kasi yung mga katotohanan na itinuturo ng Panginoong Jesucristo, lahat yun nanggagaling sa Diyos. At kasama sa katotohanan na siya ay tao. Ngayon, para mapatunayan na hindi talaga siya Diyos, mayroon siyang itinuro na tunay na Diyos. Yun nga yung sa 1:17:3 na ang sabi niya, ikaw ang makilala na iisang Diyos na tunay at ako na iyong sinugo. Si Kristo na nakarinig ng mga katotohanan galing sa Diyos, isinugo ng Diyos. Hindi Diyos na isinugo. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Kapag ka sinabing iisa, hindi maaaring dadalawa yun. Hindi maaaring tatlo yun. Pag sinabing iisa, lalo na't nilagyan ng salitang ikaw, ang salitang ikaw o ka, tumutukoy lang yon sa iisa talaga. Hindi maaaring maging dalawa yon. Kaya yung tamang pagkakilala kay Kristo, tao siya, na isinugo ng Diyos, at ang Diyos, nag-iisang Diyos na tunay na kinaringgan ng Panginoong Jesucristo na nagsasaysay ng katotohanan. At yan, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, yung ganyang tamang pagkakilala, yon ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Wala nang iba. Hindi ka magtatamo ng buhay na walang hanggan kapag ka pinalitan mo na yung iisang Diyos na ipinakikilala ng Panginoong Jesucristo ay gagawin mong tatlong persona. Ano ba ibig sabihin ng person? Ng persona. Pagka sa Tagalog kasi parang ang katumbas niya pagkatao. Hindi na magiging tama yon doon sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo. Nagiging antikristo na ang magsasabing dalawa ang Diyos o tatlong persona. Mr. Moderator, rinig ba? Malakas pa? Dinig ba ako? Rinig? Malakas. Tanong sa'yo. Una kong tanong sa'yo, taga Kalos, ay doon sa ginamit mo, John 8:40. Ang tanong ko sa'yo, saan bahagi ng John 8:40 yung mayroong katagang Quilipier? Wala akong nalalaman sa kung iyan ay Grego, hindi ko nalalaman yan. Kung yan ay salitang nalalaman yan. Wala kang alam sa Quilipier. Okay, next question tayo. Walang hindi naman ako gumamit ng Greek. Okay, next question. Hindi naman ako gumamit ng Greek. Hindi yan eh. Lamay ko na sir para masagot sa atin ng mga nagkakaalos. Yung alam wala, nandiyan sa akin ito. Okay. Ano ang katumbas na tinatawag ang katotohanan sa Juan 8:40? Anong sagot? Napuputol ka. Putol ba ako?
Okay. Yung ang katotohanan dito sa John 8:40, katotohanan. Ano ang katumbas sa Greek nun? Hindi ko alam yung katumbas sa Greek noon. Ang alam ko lang, ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, siya ay nagsasaysay, tao siyang nagsasaysay ng katotohanan. So, Okay. hindi Greek. Pangatlong tanong, anthropon. Diyan sa talata na yan. Anthropon. Anong katumbas sa Tagalog? Hindi ako familiar diyan sa anthropon kasi Tagalog naman yung nilatag Okay. ko sana. Sa Tagalog ka Okay. magtanong. Okay. Okay, katumbas na hinahanap ninyo akong patayin. Anong katumbas sa Greek nun? Ang nakalagay doon, pinagsisikapan ninyo akong patayin. Ano man ang Greek noon, hindi ko alam kasi hindi naman ako Grego tsaka hindi ako nag-aral ng Grego. Aray. Okay, last question. Last question na. Okay, last question tayo. Anong uri ng grammar yung ngayon? Yung grammar na ngayon, Ah, wala naman yata ngayon doon sa mga binasa ko, sa mga ginamit kong talata. Walang salitang ngayon. natapwat ngayon. Kasort, kailangan Ano? pa rin may taga-kamos na taga-kalos na mag-aral muna. Okay. Hindi niya kasi kayang banggain. Wait lang. Doon sa Grego, Sige, ista na ako. ka ng maayos. Talo na ako Ista sa na ako, Grego. mag-ista na ako. Tawag-ista Sa na ako. Greek, talo na ako ron para makapagtanong ka ng maayos ulit. Okay, maraming salamat po at napakaganda ng ating tanong at napakalinis na hindi po nasagot. Ibig sabihin yan zero, no? Zero na naman siya taga-Kalos. Sa debate kasi kailangan mo pag-aralan yung tinatawag na exegesis, no? Syntax, exegesis, hermeneutic. Kasi yun ang nagsasaad doon sa talatang John 8:44 na nagsasabi sa mga pangungusap, no, mga pakahulugan ng pangungusap, napakahalaga. Kung debatista ka, aaralin mo 'yun eh. Paano ka makakasagot kung hindi ka pala nag-aaral ng tinatawag na exegesis? 'Di ba? Hindi naman masama, 'di ba? Isang experience mo na lang 'yan. Ngayon, basahin natin 'yung exegesis, 'di ka? Sa Greek noon, nyen den setiti me apoktina anthropon hosten aletian homen lilaikia hen ikusa para anong sa Tagalog yon? Greek kasi yan original na teksto ng talata, kailangan yun dapat di ba? Kasi sa pagtagalog, basic na lang pagtagalog masasagot mo yun di ba? Ngayon, pinagsisikapan ninyo kung patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. So, nung tinanong kita ng katotohanan, kung anong katumbas sa Greek, ten alethean lang naman yon. Ibig sabihin, nakikipagdigma ka sa akin, kulang ang bala mo. Hindi ka mananalo pag ganun. Yan yung sinasabi ko sa iyo, taga-Kalos. Complete package ka, marunong ka sa grammar, marunong ka sa exegesis, marunong ka sa hermeneutic, marunong ka sa syntax. Para, pag tinanong ka, may sagot ka, hindi zero. Mahirap yun Di ba? Ngayon, punta tayo sa topic. Dito po, 40, pinagsisikapan ninyo kung patayin. Hindi mamamatay ang espiritu rito. Di ba? Si Kristo espiritu. Basahin natin Sa Juan 3:6, ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Paano mapapatay ng mga kalaban ni Kristo yon? Espiritu nga yon.
Ibig sabihin, yung pinagsisikapan ninyong patayin dito, yung nakikita ng mga kalaban niya noon. Yung katawan na ipinaglihi ni Maria. Yun ang pinagsisikapan. Yung kasi ang nakikita ng mga Hudyo ng mga Saduceo. Yan kasi ang nakikita nila. Pero ang nasa loob doon, hindi namamatay yun Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Oh. Ang namatay, yung laman. Okay, thank you. Unang tanong, sa pagtatanong mo ba kanina ng mga salitang Grego, nababangga mo ba yung nilatag ko o nagmamalaki ka lang na may alam ka sa Grego? Okay, tagot ko sa iyo, nababangga ko at nabubukulan yung mga nilatag mo dahil hindi ka makasagot. Hindi ka makasagot. Ito, Next sasagot question, ka, hindi yung zero ka. Doon na tayo Okay. sa topic. Next question. Pangalawang tanong, sabi mo, hindi mapapatay si Kristo dahil espiritu siya. Ang sabi ba doon sa talata, tao siyang nagsasaysay ng katotohanan? Tao siya o hindi siya tao? Hindi nga siya tao ang Kristo kasi espiritu yon, batay sa John 3:16. Ang nagsasaysay doon ay pinakikilala yung ipinanganak ni Maria, di mo alam yung katawan, batay sa John 1:14. At nagkatawang tao ang Bermo. Pumasok kasi diyan yung yung espiritu na si Kristo. Next Next question. question. Sa makatwid. Sinasabi mo na si Kristo, sabi ni Kristo, nagsasaysay siya ng katotohanan, tao siyang nagsasaysay ng katotohanan na pinagsisikapan nilang patayin, nagsisinungaling pala si Kristo na siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan? Para sa iyo nagsisinungaling. Para sa akin, ang nagsasaysay doon yung tao na katawan na ginamit ni Kristo, hindi mismo ang Kristo kasi ang Kristo nga ay pinanganak sa espiritu, hindi siya tao. Next question. Next question. Kapag ka ba ang sinasabi ni Kristo, kapag ka ba ang nakasulat at sinasabi ni Kristo, dinaragdagan, binabawasan, lalo na't binabago, saan ang aral na yon? Sa demonyo ba o aral ni Kristo? Sa aral yun ng INC dahil nagdadagdag sila. Sa amin, hindi naman kami Objection, nagdagdag. moderator. No, hindi Objection, kami nagdagdag. Ang objection ko, moderator, hindi patungkol sa INC. Ang tanong ko sa kanya, uulitin ko, ito yung tanong ko sa kanya, ang nakasulat ba na talata na salita ni Kristo, kapag ka dinagdagan, binawasan, lalo na binago, sa demonyo ba yon o aral ni Kristo? Ang sagot ko, wala sa pagpipilian dahil ang sagot, wala sa pagpipilian dahil ang sagot ko, wala sa pagpipilian dahil ang sagot, wala sa pagpipilian dahil ang sagot ay para sa INC, yung masamang demonyo. Last question. Tama ka, Tweed. Hindi ka sumasagot ayon sa talata na aral ni Kristo. Kung hindi, sumasagot ka lang ayon sa iyong sarili sapagkat aral ng demonyo ang nasa puso mo. Yes or no? No, mali ang tanong mo. Dahil ang pahayag ko walang aral ng demonyo dahil dalisay na aral ang pinapahayag ko.
Hindi araw ng demonyo. Kaya palasin yung tanong mo. Hindi ko sinagot kasi nga palasin. Maliwanag Sabi ang sa mga kawikaan, pagtakas. huwag mong sagutin ang mangmangayo sa kanyang kamangmangan. Paano ko sasagutin yung mali na tanong? Maliwanag ang mga Next pagtakas. question. Hindi talaga mabangga. So, sa'yo. Ako na. Maglalatag. Hindi ba ako naglatag? Ay, Magtatanong na ako sa'yo. sandali. Oh. Ako nga, no. Ako nga nagtanong. Ako na maglalatag. Oh. Okay, thank you. Okay. Okay, nakita natin maliwanag. Ang salita ng Panginoong Jesucristo sa 1:8:40, tao siyang pinagsisikapan na patayin at nagsasaysay ng katotohanan. Maliwanag yun doon sa talata. Pero para mabaguhin yon o iligaw ang mga nakikinig, pumunta siya doon sa ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga at ang pinanganak ng laman ay laman nga. Hindi naman yan ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Malayo doon sa pagpapatotoo na si Kristo Diyos o hindi Diyos. O siya ay Diyos. Kahit pa sa nagkatawang tao, malayo doon eh. At maliwanag din, kitang-kita natin kung paano binabalahura ni Sword yung talata mismo. Ginagawa niyang sinungaling ang Panginoong Jesucristo sa pagsasabi niya na siya ay taong nagsasaysay ng katotohanan. Sinasabi niya hindi totoo yan na si Kristo tao. Samantalang ang sabi ni Kristo, tao siya nagsasaysay ng katotohanan at pinagsisikapan siyang patayin, gumawa ng kwento. Yun daw kasi yung nakikita. Pero yung nababasa, tinakasan niya. At ang katibayan, hindi niya talaga mabangga yung nilatag ko. Ang mga tanong niyang marami, patungkol sa Greek, nagre-raise siya ng Greek para parang magyabang, marunong siya ng Greek. At doon siya naka-score dahil hindi ko alam. Yung katotohanan ba nabangga mo, yung nilatag ko na katotohanan? Halatang halata, hindi mo kayang banggain yung katotohanan. Kasi nung sinabi ni Kristo na siya ay tao, may ipinakikilala siyang iisang Diyos. At yung ipinakikilala niyang iisang Diyos, kailangan tanggapin yun ng tao dahil ikapagtatamo yun ang buhay na walang hanggan. At yung pagpapakilala rin ni Kristo sa kanyang sarili, kailangan din tanggapin yun. Na siya ay isinugo ng Diyos, na nagsasaysay siya ng katotohanan narinig niya sa Diyos. Kasi isinugo nga siya ng Diyos. At yun ang tamang pagkakilala. Isinugo siya ng Diyos. Kangina, hindi niya mabangga yun eh. Kasi maliwanag yung pagpapakilala ng Panginoong sa Kristo sa kanyang sarili, yung katotohanan ng mga sinasabi niya, tao siya. At siya, isinugo ng Diyos. Dapat mong makilala, iisa lang ang tunay na Diyos. Hindi dalawa. Pagka sinabing iisa o isa, hindi magiging dalawa kailanman yun. Lalo na, lalagyan mo ng, kumbaga, yung ka at saka ng ikaw, kailanman hindi magiging dalawa yun. At ang pagkakilala, tamang pagkakilala, sinugo siya ng Diyos. Tao nga eh. Okay. Okay, hindi ako alis sa topic sa main point ng topic natin. Sa 8:40 yun kasi ang paksay. Hindi ako lalabas. Ngayon, saang bahagi yung tinatawag na part of speech adverb? Saan talata yun? Saang bahagi ng John 8:40? Pass. Okay, next Anong question. tanong mo? Ulitin mo nga yung tanong mo. Mas ka na. Tayo, pass eh. Saang Sige. bahagi? Ang ano?
Ulitin mo nga. Okay. Unang tanong mo. Hindi, pakiulit muna yung tanong niya. Kasi dinadaan niya sa ano, Okay, ulit, okay. dinadaan niya sa academic Sa- eh. Saan yung tinatawag na part of speech ng adverb? At ano yon sa Tagalog? Hindi ko masyadong kabisado yan. Nakalimutan ko na yan. Ay, di mag-pass ka na. Yung mga adverb na yan. Nakalimutan ko na yan. Okay. Okay. Diyan pa rin sa 8:40. Dahil yan ang paksa, no? Sa ang bahagi. Kasi rebuttal na to, Banggain ano? mo, Sword. Kaysa ano Banggain to? mo, Sword. Binabangga bibigyan kita kanina na- ka pa eh. Hindi. Ito yung kasi nilatag mo mababawasan yung pagtatanong mo. Huwag ka maingay. Mababawasan yung Nasa pagtatanong. undercross ka. Back to one ka. Back to one ka kasi mas maganda kung babanggain mo yung mga nilatag ko. Hindi, wag ka magtanong ng mga para pang yung mataas ang Ba't maingay pinag-aralan yan? mo. Banggain mo lang Sword yung nilatag ko. Tagalog. Time na. Okay, okay. Back to one ka, Ang back to one. Huwag ka maingay. Okay. Hindi to sayang. Okay. Okay. Patakas yung ginagawa ni John Sword. 8:40, doon ako nagtatanong. Hinihimay ko yung mga sitas, yung mga pangungusap diyan, diyan ako nagtatanong. Ngayon, tanong ko ulit sa iyo. Saang bahagi ng John 8:40 ang may pakahulugang na part of speech ng conjunction? Saan 'yun? Ano sa Tagalog 'yun? Pass. Banggain mo yung Pass. nilatag ko. Back to one ka ulit. Okay. Okay. Banggang-bangga na to ha. Kasi ito yung talata na matibay sa inyo eh. Juan 8:40, dito kayo nagpapatunay na si Kristo ay tao. Ngayon, ang tao ba na pinagsisikapang patayin na yun na yung tao, di ba? Ang pinagsisikapan at hindi ang espiritu. Tama ba? Tao si Kristo. Si Kristo yung Tama ba? pinagsisikapang patayin. Categorical. Tama, tao si Kristo na pinagsisikapang patayin. Wala sa talata yung espiritu siya. May Huwag ka espiritu ba si magdagdag. Kristo? May espiritu ba si Kristo? Sabi mo wala eh. Hindi, back to one siya ulit. Back to one siya. Hanggat hindi niya May nababangga yung espiritu mga ba si nilatag ko. Kristo? May espiritu ba? Sabi mo wala. Yes, may espiritu si Kristo. At yung espiritu ni Kristo, kagaya nung namatay siya, bumalik yun sa langit. Kaya nga, inilibing siya eh. At 3 araw siyang patay. Binuhay lang siya magmuli ng Diyos. Okay, next question. Okay, last question pinakamatinding tanong ito Back to one ulit. John Hanggat 8:40. banggain Huwag ka niya. maingay, huwag ka mag-side comment. Tahimik ka. Nasa undercross ka eh. Pambihira ka eh. Ipit na ipit ka na eh. Okay. Back to one ka nga eh. Sige. Okay. Sige. Okay, huling tanong. Saan bahagi yung may pakahulugan na part of speech, verb phrase in second person plural? Saan yun? Pass kasi hindi na mahina ako sa absent ako no, itinuro yan. Pero kung sana binabangga mo yung mga nilatag ko, pinatunayan ko na si Kristo tao, mas maganda Okay. sana. Mas maganda sana. Third na. Okay, maraming salamat Mr. Moderator sa pantay na pagmo-moderate at ngayon nangingibabaw tayo Ang layo na ng lamang natin. Milya-milya na. Ang layo. Kumbaga sa hindi kalibil eh, hindi too much eh. Ang layo. Tingnan mo. Nung tinanong natin siya kung ano yung part of speech ng adverb, ano sa Tagalog yon? Dito naman pinapaliwanag ko hindi ko sa kanya ibibigay yung basic lang na tanong para masagot niya Ibig sabihin, hindi ako makaka-score sa kanya. Dito naman sa rebat ko, pinapaliwanag ko naman yung tanong ko. Kaya maiintindihan din ninyo. Ang ibig lang sabihin nun, yung una kong tanong sa kanya, ay but now. Alam mo ba yon? But now? Ibig sabihin nun. Okay? Pangalawa, yung part of speech ng conjunction. Nang ibig lang sabihin nun sa Greek de o kaya but, that of what.
Kaya nga inihimay natin yung talata eh. Para makita dyan, kung nasaan nga ba yung tao na Kristo dyan. Wala eh, wala akong nakita eh. Gumamit na ako ng mga exegesis. Wala akong makita eh. Walang tao dyan. Dahil yung nagsasalita, katawang lupa yun eh. Yung ginamit na katawan ni Kristo, di ba? Yung pinaglihi ni Maria, yun, yung pinagsisikapan ng mga Hudyo. Hindi mismo ang Kristo. Kasi yung Kristo, Espiritu yun eh. Anong katunayan? John 3:60. Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Ibig sabihin, si Kristo, Espiritu, nasa loob ng katawan. Kaya yung sinasabi mong si Kristo ay tao, mali ka. Ang tao dyan, yung katawan. Kaya nga nagkatawang tao ang berbo. Yung salita na ang berbo, nagkatawang tao yon, pumasok doon, bumaba. No? Binabaan yung katawan na yon. Batay sa Hebreo 10:5. Maliwanag eh. Kaya naliligaw kayo dyan. Yung pinagsisikapang patayin dyan na taong nagsasaysay, yung katawan na ginamit niya. Oh, di ba napakaliwanag? Ngayon, ang daming bukol ano? Ang daming bukol ni taga Kalos. Hindi makasagot eh. Mahina ka pa, bro. Sobrang hina mo. Kaya nga inahamon ko sa inyo si Syriac eh. Sabi nyo, yun daw yung pinakamagaling-galing sa inyo eh. Iharap nyo sa akin dahil marami na akong nasa ako dyan eh. Di ba? Okay. Magtatanong na ako. Okay. Si Kristo ba namatay o hindi namatay? Namatay yung katawan niya. Pero yung espiritu nangaral sa ikalaliman ng lupa. Next question. Napakadaling sagutin at napakalinaw. Next question. No? Next question. Si Jesus ba na ipinanganak ni Maria, hindi ba siya ang Kristo? Hindi. Hindi doon sa tagpo na yon. Doon sa panganganak, hindi. Kasi yung laman pa lang yon. Ano? Doon sa nabautismohan, doon pa lang lumila ng ama. Ito ang kinalulugdan kong anak. May na pa rin, may na? Next question. Si Kristo ba o si Jesus ba sinaniban o nagkatawang tao? Paulit nga ng tanong kasi medyo mahina yung signal. Ba? Choppy pa ako. Naririnig ka. Sige, tanong. Go ahead. Si Jesus ba na ipinanganak ni Maria? Teka. Sige, galingan mo. Naku naman eh. Wala, malayo talaga. Malayo yung Si Jesus ba na ipinanganak ni Maria? Sinaniban ng Kristo o nagkatawang tao? Hindi po mali yung words mo na sinaniban. Lumisto. Yung katawang tao, yun yung Jesus na pinangalanan. Kaya nagkaroon ng Jesucristo sa gawa 2:36 nung ginawa na ng Panginoon at Kristo itong si Jesus. Kaya naging Jesucristo. Okay? Napakalinaw ng sagot natin ano? Ang dalisay na aral. Okay, next question. Pang-apat. Si Kristo ba nung namatay, hindi siya Kristo? Hindi. Kasi ang namatay dyan yung katawan na binuhay ng Diyos. Yung Espiritu kasi
sa kailaliman ng lupa sa mga espiritong naligaw ng Last una. question. Last question. Kung hindi si Kristo ang namatay, Oh. Tanong. Choppy ka. okay, nabingi. Mahina signal mo, Uulitin ko, mahina. sabi mo, hindi si Kristo ang namatay. Sabi mo, Oh. kung hindi si Kristo ang namatay, sino ngayon ang magliligtas sa atin? Ang namatay kasi yung pinangtubos, yung katawan, yung Hesus, yung kasi yung tinubos na ginawang Kristo at Panginoon. Di mo kasi naintindihan eh, di ba? Yun ang pinangtubos yung katawan na may dugo. Kasi si Kristo nga Diyos Espiritu. Juan 3 ng 6, Espiritu siya. Paano siya tutubos? Espiritu. Ang pinangtubos niya, yung Hesus na ginawang Kristo at Panginoon. Napakaliwanag sa Gawa 20:28. Salamat ng marami. Hindi na, okay na. Okay na. Okay na. Conclusion na kami. Conclusion. Okay, conclusion na. Nakita natin na yung aral nila, hindi makatitindig na si Kristo tagapagligtas. Dahil ang Panginoong Jesucristo kailangang mamatay. Kaya nga ang sabi niya hinubad niya yung kanyang yung pagka-Diyos o yung katangian ng pagiging Diyos, yung kabanalan, yung karapatan niya bilang siya ay hindi nagkasala, hinubad niya yon para sumunod, magmasunuron sa Diyos hanggang sa kamatayan sa iin. Si Kristo talaga yung namatay, nagmasunurin nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Pero sinasabi nito, nang itong bulaan Tuhanan, mangmang na mangmang. Biriin mo, yung Kristo daw anya, yung Jesus daw anya, hindi pa yun ang Kristo. Kasi yung Jesus yun, wala pa ang Kristo. Ginawa lang daw Panginoon. Ibig sabihin, lumalabas itong Jesus, hindi pa ito yung nagkakatawang tao na Kristo. Lumalabas nung ginawang Panginoon, itong Jesus. Lumalabas, ganun ang nangyari. So, hindi nagkatawang tao si Kristo kung hindi sumanib kay Jesus. At pagkatapos, itong Kristo na to, sa pananampalataya ni Sword na bulaan, hindi pala totoong namatay. So, hindi nagmasunurin sa Diyos. Hindi totoong nagmasunurin sa Diyos. At hindi rin sa tao. Espiritu siya na hindi nagmasunurin sa Diyos. Ang nagmasunurin sa Diyos ay yung Jesus. At lumalabas itong Jesus na ito sa mga sinasabi ni Sword, nagpapanggap na Kristo. Natutubos. Malabo malabo. Ang aral nyo parang hinalukay. Ang sakit bigkasin Pero wag na lang nating bigkasin, pero kitang-kita naman. Natrap siya doon sa mga tanong ko. Lubog na lubog siya. Hindi niya natindigan na si Kristo Diyos. Ano natindigan niya? Sinungaling si Kristo. Hindi siya totoong namatay. Hindi siya totoong nagmasunurin sa Diyos. Dahil hindi siya nagkatawang tao, sinaniban niya lang yung taong si Jesus. Okay, maraming salamat sa ating mga viewers 20 million viewers at sa butihin nating moderator. Ngayon ay conclusion at panalo na ako rito, no? Sa Diyos ang kapurihan, mga kapatid. Panalo na tayo. Sa Diyos ang kapurihan. Kung titingnan natin doon sa mga tanong, zero siya
O pansin naman ng mga viewers yan. Zero. Walang sagot eh. Hindi nag-aaral kasi. Saan ka ba nag-aaral? Kaya nga sabi ko, ilabas niyo si Syriac sa akin eh. Kasi medyo marunong-runong daw yan eh. Di ba? Ngayon, napakaliwanag ng stand natin, ano? Napakadali siya inaaral. Doon sa 8:40 ng Juan, na tinitindigan natin na hindi tao doon ng Kristo eh. Ang tao doon, maliwanag na yung katawang ipinagli ni Maria na tao. Paano nila pagsisikapang patayin yung espiritu? John 3 ng 6. Ang ipinanganak ng espiritu na pagsikapan nilang patayin na taong nagsasaysay ng katotohanan, yung katawan na ginamit. 'Di ba? Yung pinasukan, yung binabaan ng Kristo batay sa Mateo nung nabautismuhan siya. Bumaba yung espiritu, ipinakilala ng Ama, ito ang kinalulugdan kong anak na lubos kong kinalulugdan. No, ayan, si Kristo 'yon, yung anak ng Diyos na sinisinta niya. Doon pa lang umiral yung Kristo at nangaral siya. Tapos ang nangyari noon, ginawa ng Panginoon at Kristo itong si Jesus batay sa Gawados ng 36. Ngayon, kung yung Jesus Kristo na pala yun, bakit pa gagawing Kristo at Panginoong itong si Jesus? Ngayon, nang lalabas, isang Kristong ipinanganak ka. Lumabas sa Puerta ng Maria. Dalawang Kristo mo. 'Di ba? Lumabas sa bahay bata, hindi ganon. Dahil hindi na papasok sa sinapupunan si Kristo, ang gagawin niya doon. Anong gagawin niya doon sa 9 months na pagbubuntis? Ang tagal noon. Anong gagawin ni Kristo doon sa loob? Ang bihira ng mga aral na yan, no? So mga kapatid, mga kaibigan, napatunayan natin na hindi tao si Kristo. Ang tao, yung ipinanganak na nagkatawang tao, batay sa John 1:14. Kaya nga nagkatawang tao ang berbo eh. Ibig sabihin ng nagkatawang tao, gumamit siya ng katawan na papasukan, lalapagan para magamit niya maipangtubos sa mga kasalanan natin. Kaya yun ang namatay. Tapos yung Kristo na espiritu nangaral sa bilangguan ng mga espiritu. Salamat po sa Panginoon. Thank you. Okay, salamat. Ayan, sige, salamat. Kuya Bill, pwede ba magtanong kay Sword? Salamat, lumitaw.